I'm Mark Carl Pelorde, 32 years old, from Tanza, Cavite. Boss! Ako nga po pala si Kevin Gaviola, 37 years old. 38 na pala, taga San Pedro, Laguna. I'm Edwin Gregorio. I'm 27 years old and I live in Bacoor, Cavite. Edgar Adrian M. Ojeda, 24 years old and from Camarines in Bicol. Ako nga pala si Mark Brain Alberto Saitan, 32 years old, taga Bicol region, pero currently now nasa Pangasinan County State. Hi, Eloy Pediclorio, 27 years old, Marilao, Bulacan. Ako si Moises Siranay, 26 years old, nakatira sa Giginto, Bulacan. Ako si Emilio, taga-Atulan, 30 years old. Hi, ako nga pala si Gerald Tabios, 29 years old, from Imus, Cavite. Hi, ako si Kevin Tavalia, 37 years old, from Katarman, Torbinsama. Hi, ako nga pala si Tirso Tyron S. Valdepeña Jr., 27 years old, taga Maykawayan City, Bulacan. Hi, ako nga pala si Hans Vega, 30 years old, from Cebu, product of Cebu Institute of Technology. Actually, ang pagiging DPO, electrician pa lang ang alam ko. Pangarap ko na siya bago pa lang ako mag-graduate. So, hindi ko yun na basta-basta lang ma-achieve. So, step by step hanggang na dumating ako sa age ng 30. So, pangarap ko talaga siya since then gawa ng sa hirap ng buhay. So, aside from salary, yun din yung profession ko sa land-based. Nag-land-based ako 8 years. Then, hindi ko maisip na maabot ko pa siya ngayon. Nag-ETO ako. Actually, wala akong plano talaga sa ETO eh. Kumbaga, syempre dahil kailangan mo sa pagbabarko, yun na yung kailangan natin para umangat tayo sa buhay. Kailangan natin kunin yung ETO para syempre, para matutunan tayo, mas lumawak yung troubleshoot natin, syempre, para sa buhay-buhay natin, syempre, para sa pamilya. Nag-ETO ako dahil I know this course will teach me more about what we are studying in college. May apply ko yung talagang theory fundamentals na nakuha natin way back in college, na may apply ko siya in real world. No, actually, kaka-graduate ko lang din ng college. So, wala pa akong masyadong experience. Tapos,
Tapos may once in a lifetime opportunity, tinawagan ako ng kakilala ko kung gusto ko daw mag ETO cadetship program. Siyempre, tinake ko once in a lifetime yan. Tapos bonus na lang din yung mataas na sahod. Nag-ETO ako kasi gusto ko pang mapalawak yung kaalaman ko sa electrical at electronic system sa barko at para maging career competent din sa maritime industry. Pinakauna kong dahilan talaga dahil sa experience, career growth. Kasi sa mga industry na nadaanan ko, parang hindi ako masyadong na-expose masyado sa field. Kaya ako nagustuhan maging ETO kasi nalaman ko pag on-board ka, talagang on-field ka or on-hand ka, hands-on ka gumagawa. Kaya doon siya nagustuhan. So, pangalawa na siguro yung dahil sa sahod. Dahil alam naman natin dito sa Pinas kung hanggang saan ng tao. Nag-ETO ako dahil nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko na ETO na rin. Sabi nga nila na nagagamit nila yung mga pag-aralan nila ng college. Tapos itong maritime industry ay upgrading. Kumbaga, lagi may bago. So, sa akin na parang nag-chase tungkol sa study, tungkol sa knowledge, magandang opportunity ang maritime industry para hindi maging stagnant yung knowledge ko. Nag-ETO ako kasi pinagusto ng gusto ng pamilya ko. Later na gusto ko na din. ETO ako kasi dito ko nakikita yung sarili ko na mas mag-i-improve as an electrical practitioner. Siyempre, dun sa opportunity na binigay sa akin, actually mahirap yung naging steps na ginawa ko bago ko makuha to. So ang daming mga proseso na pinagdaanan muna bago ko mapagdesisyonan na pasukin tong ganitong karera. Kaya po ako nag-ETO kasi nabigyan po ako ng oportunidad na MOL para makakuha ng ETO course. So, actually, plano ko naman matagal na kumuha kaso hindi lang kaya ng budget kasi mataas ng bayan. Actually, gusto ko rin kumuha ng ETO kasi gustong ma-improve pa yung aking skills in practical. Ako po ay ETO holder, so medyo malaki po yung difference ng sweldo na ETR sa sweldo sa sahod ng ETO. Actually, yan din. Isa yun sa mga naging factor yung pagkakaroon ko ng career growth. Kasi feeling ko mas meron pa akong kailangan i-develop. Yeah, number one, career growth. Kumbaga, gusto ko mag-practice pa yung pagiging isang electrical practitioner ko. At the same time, gusto ko talagang ma-maximize kung ano pa talaga yung maximum potential ng pagiging ako throughout my entire journey or ng buong career ko as bagong field na naman kasi nandito ako sa maritime industry. Actually, dati ko pa siyang pangarap eh. Pangarap ko talaga magbarko kabataan ko pa. Yun nga, ito na yung napili kong karera. Kaya tinuloy ko na lang pag-ETO. Kasi may nakita rin akong potential sa pag-ETO. May oportunidad na maganda kumpara sa land-based. Bago ako pumasok dito sa training, may experience na ako sa pagbabarko. Nag-cadet na ako, then assistant. Akala ko equipped na ako. So pagpasok ko dito sa training, doon ko nalaman na may kulang pa pala. Na mas na-enhance yung kaalaman ko sa pagbasa ng diagram, sa pag-troubleshooting ng tama, kung saan ka magsisimula at paano mo siya makuha ng tama na hindi ka naguhula. Siguro nung simula ako, syempre ako may experience naman na ako sa barko, pero syempre, iba pa rin yung may training ka ng ETO. Kumbaga parang dati, blanco ka, blanco.
So ngayon medyo, syempre, sa training, malilinawan ako kung ano man yung, paano ako magto-troubleshoot, ano yung uunahin ko, paano ko i-explain yung na-trouble ko, gano'n. Kumbaga, marami akong nakuha sa training na ito. Sobrang laki ng difference kung i-rate ko yung sarili ko. Because from the start, parang baba ng confidence ko regarding sa troubleshooting, sa pagbabasa ng schematic diagrams, wiring diagrams, like that. And now, I see myself confident na I'm confident also na pagsampa ko sa barko is not 100% na kaya kong isolve yung mga problem na may encounter ko, but I know I have my own ways to prove to solve any circumstances or problem na may encounter ko sa onboard ship. So, difference. Marami. Yung nung una, halos wala akong alam sa pagbabarko kasi biglaan lang din yun. Tapos ngayon, di ko na masasabing 100% pero at least di tayo mapapahiya pag sumabak tayo sa pagbabarko. Tapos syempre yung related sa electrical, ano din yun di ba, sabi ko kaka-graduate ko lang, so wala pa akong experience. And yun, yung mga turo ni Sir Nelson, marami, maganda yung niya, marami ang matututunan. Ang difference simula nung nag-start ako dito hanggang ngayon is yung mas lumawak yung knowledge and skills ko sa mga electrical equipment sa barko, at yung kung paano mo i-approach yung mga troubleshooting in safe manner. Tapos mas yung kumpiyansa ko mas tumaas based dun sa mga natutunan natin dito sa training. Yung before ko, sabihin natin sa knowledge, sa mga technical knowledge, ganyan, technical skills, sa mga hindi ko pa alam ng mga time na yun, na ganito, ganyan pala. Lalo ng mga pinag-aralan ng college, mas na-apply siya ngayon, na mas nagagamit mo siya ng hands-on. Unlike ng mga nakaraan talagang trabaho na halos paperworks lang ginagawa ko, management, ganyan, supervising, ganun lang. Kaya nung nandito ako sa program na to na ITO, doon ko nakita sa sarili ko na nag-improve ako, na meron pa akong kailangan malaman, natutunan, na pwede ko pala ma-apply, like sa mga troubleshooting, ganyan, sa pagbabasa ng mga plano, mga schematic diagram. Yun yung pinaka nakita ko nag-improve sa understanding ko sa electrical. Kumbaga, mas lumalim, mas nahasa yung pagbasa sa mga diagram. Siyempre, dahil ang barko hindi lang naman tungkol sa electrical, merong mga kakibat na sistema tulad ng pneumatic, hydraulic, refrigeration. Mas na-involve ako sa mga ganung bagay. Kaya napakalaking bagay ng ETO course na ito. Kaya malaking difference talaga from start hanggang ngayong graduation na. So, nakita akong difference, medyo mas lumawak yung kaalaman ko regarding sa mga machineries on board. Paano siya gumagana, tapos kung paano siya i-troubleshoot ng merong sinusunod na procedure. Hindi gaya siya nung una na wala kang training na medyo patsamba lang. Ngayon, after ng training, meron na tayong sinusunod ng procedure for troubleshooting. Una yung idea sa electrical. Siyempre, especially sa maritime industry. So, at the first place, wala akong idea about sa yung mga technical equipments sa maritime industry. And now, tingin ko sa sarili ko, yun, marami na akong maibabaon sa pagsakay ko sa barko, if ever. And then, pangalawa, yung way ng troubleshooting na natutunan namin dito sa institute.
Yun nga, may mga process na pinagdadaanan yung different troubleshooting, hindi lang basta ka lang gawa ng gawa. Siyempre, kailangan mong alamin muna kung ano yung problema, and then that's the time na i-resolbahan mo yung problema hanggang sa masolusyonan mo. And then pangatlo, sa tingin ko, yung sa confidence. Tingin ko confident ako na once na pag-alis ko dito sa institute na to at nakasakay sa barko, confident ako na yung lahat ng knowledge, skills na natutunan ko dito sa institute na to is madadala ko sa barko and may apply ko, and I know na magiging competent ako. Maraming difference simula bago ako training, kasi yung last contract ko medyo challenge sa akin pag nakaka-encounter ako ng trouble, lalo na pag troubleshooting, tapos pag-check ng diagram. So nagagawa ko naman siya, pero medyo matagal. So ngayon na natapos ako dito sa training, mabilis ko na ang natotroubleshoot, tapos hindi na ako nalilito sa diagram. Tapos dati din wala akong alam sa PLC, lalo na sa pag-program, wiring. So ngayon na training ako, natuto kong mag-program, mag-wiring, tapos troubleshooting. Marami pa rin yung sa hydraulic, pneumatic, refrigeration. In short, marami akong natutunan sa training na to, at confident na ako sa sarili ko na lahat ng trouble na may encounter ko sa susunod kong kontrata ay masusunod ko. Ang difference ko, before ako mag-start dito sa training na to, itong ETO Cadetship Program, tsaka nung matapos ako, nakita ko talaga yung development ko, yung confidence, number one. Yung confidence ko, kung paano ko i-approach yung isang certain na problem, kung paano ko i-manage. At saka pangatlo, although ito yung pinaka-importante, yung safety ko, kung paano ko ma-overcome or masosolve yung isang certain problem. Especially dun sa electrical side, lalo na yun kasi yung majority na hawak natin, na nakita natin. So, sa mga natutunan natin ng mga 15 modules, yung different modules na yun, naramdaman ko na syempre sa pamumuno din ng mga naging instructors natin, naramdaman ko naman na yung growth ko, tsaka yung physical and mental preparedness ko para makasampa ngayon ng barko is alam kong na-ready nila ako, na-build nila ako ng tama. Kaya maraming salamat. Marami. Nung una, actually maraming nag-improve. Electrical wiring diagram, reading of electrical diagrams wise, instrumentation. Pero sa akin siguro, ang masasabi ko sa how to explain electrical troubles, yun siguro yung malaking impact sa akin. Kasi sa trabaho natin sa barko, may mga superintendent tayo na kailangan natin may paliwanag kung ano yung mga ginagawa natin. So sa tulong ng mga instructor, paano na-explain na mas maliwanag na yung dati na malabo pa, ngayon medyo maliwanag na. Una-una, maraming salamat sa kasama ko na walang sawang sumuporta sa akin. Dito sa training, sa loob ng 4 months, lagi siyang nagbibigay sa akin ng word of wisdom na matatapos ko itong training na to. Sa mga instructor namin, si Sir Akpad, si Sir John, at si Sir Leo, at sa mga assessor na bumuo ng
MIS na sa bumubuo ng ETO Batch 2. At syempre sa principal ko na nag-sponsor sa akin, West Malaysia. So first of all, papasalamat ako syempre kay God sa guide natin, sa guide sa atin, paano tayo inubog dito. Syempre, pamilya ko din, kasuporta nila. Syempre, sa mga instructor natin, sa mga assessor natin, kay Sir Nelson Apal, kay Sir Leo, kay Sir Mark, kay Sir John, thank you sa mga ideas and mga tinuro sa amin na alam namin na makakatulong para sa amin. I want to thank my wife sa walang sawa pag-support ko sa akin sa pag-intindi yan. And then syempre, salamat ako sa mga instructor natin dito, especially kay Sir Nelson Akbal. Siya yung naging pinaka-base natin dito ng learning natin regarding sa pagiging ETO, sa mga sharing niya ng knowledge and mga experience niya. Napakalaking tulong nito para sa akin. Prep, salamat pa rin kay Sir Leo and then kay Sir Fred. Yan yung mga nag-guide sa atin throughout this training course for 4 months. And especially sa bumubuo ng Batch 2, start kay Sir Gerald Tabios, kay Elo Pediglorio, kay Tirso Tyron Bandifeña, kay Edgar Oreda, kay Boss Mark Ilorde, also kay Boss Mark Oliver, and kay Sir Moises Ranay. Yeah, maraming salamat. Also kay Boss Pao Silverio, and then syempre hindi mawawala yung mga veterans natin, kay Boss Kevin Gibiola, kay Boss Kevin Tapaga, and also kay Sir Hans Vega. Maraming salamat. Siyempre, pinapasalamatan ko yung mga classmates ko dyan. Yun nga, wala akong experience. Sa kanila ako kumuha ng mga knowledge nila. Tinuruan naman ako. Buti naman, walang mga mababait lahat eh. Bumibigay ng mga yung mga knowledge, experience. Tapos, siyempre, kay din, sa mga instructors natin. Sino pa ba? Yun, sa magulang ko, sa mga kapatid ko, ng mga sumasaport sa akin. First of all, napasalamatan ko si Lord kasi binigyan niya sa akin yung chance na makapag-training dito sa ETO. Pangalawa, yung asawa ko, yung family ng asawa ko at yung family ko sa support na binigyan nila sa akin at tiwala. And pangatlo, yung sa MIS, sa pag-accommodate nila sa akin kahit hindi ako directly connected sa principal na mag-saysay. Kaya tinanggap nila ako dito. Pasasalamatan ko, wala na yung mga sumusuporta sa akin kaya nandito ako. Yung principal natin, yung magsaysay yung Wolverine. Lalo na kay Sir Eroy, sa suporta niya sa yung mga unang linggo sa medical ko. Tapos sa on-process naman, siyempre yung mga instructor natin, si Sir Fred, si Sir Nelson. Wala kang pasasalamat ko sa kanila dahil sa kanila marami akong natutunan tungkol sa marine industry, lalo na sa onboard ng mga experiences. Kumbaga sa movie may spoiler na, alam mo na yung mga alam mo na dapat mo alam. Lalo na sa mga assessor natin kay Sir Leo sa kay Sir Mark. Kundi dahil sa nila hindi tayo makakapasa. Una yung pamilya ko na true thick and thin of things nasa tabi ko. Pangalawa yung Navia, especially kay Ma'am Tracy na naging daan para makapag-start ako ng ETO course na to. Next ay yung MIS mismo na nakapag-provide nag-provide ng course na to ng ETO course, especially kay Sir Leo na nag-stand as training director namin. Especially din sa mga instructor natin, si Sir Valencia at si Sir Nelson Akbal. Kay Sir Nelson Akbal kasi napakalaki ng contribution niya sa amin na mula sa perspektibo ng ETO, yun yung ipinahagi niya sa amin. Binabati ko din yung mga kabashi. Siyempre gusto kong pasalamatan, siyempre self-paid kasi ako. Gusto kong pasalamatan yung number pala, nag-sponsor sa akin, which is si Mama and Papa Shipping Company. Din sa mga instructor. Tapos sa lahat ng sumuporta. Tsaka kayo, thank you kasi sa wala ako dito kung wala tayo at magandang kalusugan. Salamat. Ang unang pasasalamatan ko siyempre yung nasa taas. Maraming salamat sa gabay, sa protection, sa araw-araw, sa pag-uwi namin, and pag-stay namin dito na walang nangyaring masama sa amin, kundi natuto kami ng maraming natuto kami ng maraming knowledge
dito sa institute. And then sa magulang ko na nandyan sila palagi, sumusuporta sa akin, and then sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, and then sa aking wife na ayun, salo niya ako lagi, nakasuporta siya lagi sa akin. Yan, maraming salamat sa iyo sa effort mo. Sobrang na-appreciate ko yun. And sa MIS especially, kasi hindi mawawala yan dahil sila yung humanap sa akin. Actually, sila yung naghanap ng kadete, then ako yung swerteng napili nila kay Sir Leo Yamon, kay Sir John Fred Valencia, and then especially kay Sir Nelson Akpan. Ayan. And then sa bumubuo ng MIS, sa mga admins, maintenance, sa mga nakasama namin dito, sa mga tagagali, ayan, maraming salamat sa iyo, sa inyo, sa mga guardia dito, yung mga utility, ayan, yung mga nakasama namin dito, sobrang solid nyo. And then, syempre maraming salamat din sa principal na kumuha sa akin, yung Ariston. Maraming salamat sa inyo sa opportunity na binigay nyo sa akin. And then, last but not the least is yung batch 2, sobrang solid kayo, mahal na mahal ko kayo. Papasalamat ako sa MOL unang-una sa oportunidad na makakuha ko ng GTO training para umangat ang aking skills. At pangalawa, salamat sa pagiging sponsor para sa training. Dahil sa training na to, mas madaming oportunidad ang maaari kong makuha. Papasalamat din ako sa lahat ng taga-MIS Department, sa aming training director at instructor, Engineer Leo Michael Yamon. Maraming salamat sa mga payo at pag-unawa sa akin. Sa aming unang instructor na si First Assistant Engineer John Frederick Valencia, maraming salamat sir, maraming po ang natutunan sir. Kay Hideo Nelson Siakpan, maraming salamat sir. Sulit na sulit ang pagtuturo mo sa amin at lalong umangat ang aming skills. Una-una sa lahat, maraming salamat Lord sa blessings at mga mga lessons na bigyan niyo sa amin. At saka sa gabay, ako lang, bukod po sa akin, sa buong batch namin, maraming salamat po. Number 2, syempre yung sponsor ko, ang MMMI, maraming salamat po. Sa pangunguna dito nila, Chief Mig, Sir Roy. Then pangatlo, nandito yung family ko, mama, sa papa, yung mga kapatid ko dyan, tapos sa girlfriend ko, maraming salamat sa inyo. Tuloy nyo lang ako sa portahan. Walang araw makakapawi rin ako sa inyo. Sa mga naging professors namin, mga instructors namin dito, sa pangunguna nila Sir Leo, Sir John Valencia, at saka kay Sir Nelson Akpan, maraming salamat po sa mga na-share na pong knowledge. At saka maraming salamat sa ETO Batch 2. Maraming salamat sa inyo. The best kayo. Unang-una, pasalamatan ko siguro yung Panginoon Diyos, no? Kasi hindi dahil sa kanya, hindi ko siguro matapos yung ETO course na to. Kung may ang tulad ko sa buhay ko na isang barko, he is the captain of my ship. Parang gano'n. Pangalawa, yung sa may bahay ko, kay Mami, salamat sa pag-unawa niya sa pasensya. Dahil sa ito yung napili kong kahirap. Tapos, pangatlo siguro sa principal ko na nagbigay ng oportunidad na mag-training ako sa ETO course. May tuturing ko na milestone ng buhay ko itong ETO course. Tapos, siyempre, maabat sa MIS kasi sa apat naman itong naging tahanan ko yung MIS. Tsaka sa bubulan ng batch 2 na ETO course. Thank you! Thank you! Peace out! Maraming salamat. Thank you. Thank you. Arigates! Maraming salamat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Peace! Thank you po. Thank you very much sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. Thank you pala sa check sa ating lahat of course batch 2.